Kabanata 16:16 Ang tunay na lakas ng kalahating demonyong lahi. Habang pinagmamasdan ni Zephyr ang patuloy na pagbabago ng kalahating demonyong lahi, isang palaisipan ang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit nga ba isinailalim sa isang napakalupit na selyo ang buong lahi ng mga kalahating demonyo? Hindi niya alam ang tunay na dahilan. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang kanilang talento ay sapat upang katakutin ng buong mundo. Kung ang lahat ng kalahating demonyo ay tuluyang makalaya sa sinaunang selyong iyon, at maabot ang kanilang tunay na potensyal, sinong puwersa pa ang mga ngahas na hamakin sila? Tahimik na napaisip si Zephyr. Posible kayang ang mismong dahilan ng pagselyo sa kanilang lahi ay dahil sa sobrang nakakatakot nilang talento. Walang makasasagot sa tanong na iyon. Ngunit habang lumilipas ang oras, isa-isang pumasok sa spirit accumulation pool ang iba pang miyembro ng kanilang lahi upang alisin ang selyo sa kanilang mga katawan. At doon may natuklasan si Zephyr. Hindi pala pare-pareho ang magiging resulta ng ritual. Hindi lahat ay magkakaroon ng napakalaking pagtalon sa lakas. Sa halos 1,000 miyembro ng kalahating demonyong lahi, 2 lamang ang direktang umabot sa half-step spirit realm, tulad ni Manyo at Mengo. Mahigit 100 ang umabot sa agility realm. Habang ang karamihan ay bahagya lamang na umangat sa kanilang cultivation. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang katotohanan. Kahit sa loob ng kalahating demonyong lahi, may pagkakaiba-iba pa rin ang talento. Napakalakas man ng spirit accumulation pool, hindi nito kayang baliwalain ang likas na limitasyon ng bawat isa. Lumipas ang isang buong araw. Halos lahat ng miyembro ng lahi ay nakapasok na sa spirit accumulation pool. Ngunit dahil sa dami nila, may ilan pang kailangang maghintay hanggang sa susunod na araw. Samantala, may nais subukan si Zephyr. Tinawag niya si Manyo. Manyo, gamitin mo ang buong lakas mo. Gusto kong makita ang tunay mong kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Manyo. Para sa kanya, si Zephyr ang tagapagligtas ng kanilang lahi. Matapos ang napakaraming taon, ito lamang ang taong nakabasag sa sumpang bumihag sa kanilang kapalaran. Dahil dito, halos lahat ng miyembro ng kalahating demonyong lahi ay itinuring na siyang tunay na tagapangalaga. Maging si Elderman ay kusang nagbigay ng pinakamataas na paggalang sa kanya. At sa sumunod na sandali, rumble, isang napakalakas na pagsabog ng hangin ang yumanig sa buong silid. Unti-unting nagliwanag ang mga ron sa katawan ni Manyo. Kasabay nito, isang dambuhalang marka ng rhinoceros ang lumitaw sa kanyang braso. Nagliyab ang marka sa nakakasilaw na liwanag. At mula rito, sumabog ang walang katapusang enerhiya. Para bang isang tunay na dambuhalang rhinoceros ang nagising mula sa sinaunang panahon. Umalangaw-ngaw ang hangin. Nanginag ang buong paligid. At sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Ito, Spirit Realm. Bagamat ang marka ni Manyo ay maihahambing lamang sa half-step Spirit Realm, may isang bagay na ikinagulat ni Zephyr. Ang tunay na lakas na inilalabas ni Manyo ay sapat upang makipaglaban sa isang ganap na eksperto sa Spirit Realm. Ibig sabihin, kahit mas mababa ang kanyang cultivation, kaya niyang talunin ang mas malalakas na kalaban. At iyon, ang tunay na kapangyarihan ng Half-Demon Mark. Paano nagagawa ni Manyo na lumaban ng lampas sa kanyang sariling antas? Ano pa kaya ang mga lihim na kakayahang nakatago sa Half-Demon Mark? At kung ganito nakalakas ang isang mandirigma ng kalahating demonyong lahi, gaano kaya kalakas ang kanilang magiging pinuno sa hinaharap? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 16:17 Ang pagkagising ng banal na kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Zephyr sa kanyang nasaksihan. Ibig sabihin, kaya na ngayong harapin ni Manyo ang mga kalabang mas mataas pa ang antas kaysa sa kanya. Hindi lamang iyon. Labis pang ikinagulat ni Zephyr nang makita ang paraan ng pakikipaglaban ni Manyo. Matapos mabasag ang sinaunang selyo ng kalahating demonyong lahi, nagising din ang kanyang likas na minanang kasanayan. Isang natatanging kapangyarihang minana ng kanilang dugo.
Isang kakayahang kailanman ay hindi maaaring matutunan ng sinumang tagalabas. Katulad ito ng mga pambihirang kakayahan ng pinakamalalakas na demonic beast. Tahimik na napaisip si Zephyr. Kung patuloy pang lalakas ang kalahating demonyong lahi, hanggang saan kaya ang mararating nila? Magiging sapat ba ang kanilang lakas upang makipaglaban maging sa mga banal na halimaw? Isa lamang iyong hinuha. Ngunit kahit ang posibilidad nito ay sapat na upang manggilabot siya. Napakamot ng ulo si Manyo habang nakatingin kay Zephyr. Tagapangalaga. Ano po ang tingin ninyo? Ngumiti si Zephyr at marahang tumango. Napakalakas. Iyon lamang ang kanyang nasabi. Ngunit sapat na ang dalawang salitang iyon upang ipakita ang kanyang paghanga. At bigla, boom! Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa buong teritoryo ng kalahating demonyong lahi. Mabilis itong kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit kakaiba ang kapangyarihang iyon. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, nagbigay ito ng pakiramdam na tila nagkakaisa ang lahat ng miyembro ng kanilang lahi. Kasabay nito, napansin ni Zephyr na muling lumakas ang aura ni Manyo matapos siyang mabalot ng mahiwagang enerhiyang iyon. Parang may isa na namang kapangyarihang nagising sa kanyang katawan. Ngunit bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Nako! Si Beer! Ang batang iyon. Tumalon sa spirit accumulation pool. Nagulat ang lahat. Si Elderman ang unang nakakita. Bagamat bahagyaring lumakas ang kanyang kapangyarihan matapos linisin ng spirit accumulation pool ang kanyang katawan. Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, nasa loob ng pool si Beer. Ano? Hindi na nag-aksaya ng oras sina Zephyr at Manyo. Agad silang tumakbo patungo sa spirit accumulation pool. Madilim na ang kalangitan. Ngunit ang buong lawa ay nagliliwanag na tila isang napakalaking ruby. Ang pulang sinag nito ay patuloy na kumikislap. Habang unti-unting kumakalma ang enerhiyang kanina lamang ay rumaragasa. Beer. Puno ng pag-aalala si Manyo. Susugod na sana siya sa loob ng pool. Ngunit sa mismong sandaling iyon, malakas siyang pinigilan ni Zephyr. Huwag kang gagalaw. Natigilan si Manyo. Pero tagapangalaga. Nasa loob si Beer. Halos hindi na niya maitago ang kanyang pag-aalala. Kung ibang tao ang hamarang sa kanya, marahil ay naitulak na niya ito. Ngunit si Zephyr ang nagsalita. Kaya napilitan siyang huminto. Mahinahon siyang tumingin kay Manyo. Huwag kang mag-alala. Hindi sasaktan ng spirit accumulation pool ang sinumang tunay na miyembro ng kalahating demonyong lahi. Mas alam mo iyan kaysa sa akin. Tahimik ang lahat. Nakatitig sila sa kumikislap na lawa. At bigla, buzz! Isang mahiwagang liwanag ang sumiklab mula sa gitna ng spirit accumulation pool. Unti-unting may isang figurang lumitaw. At nang lumino ang liwanag, napasinghap ang lahat. Si Beer. Marahan siyang lumulutang sa ibabaw ng lawa. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin. Napapalibutan siya ng isang banal at nakakasilaw na liwanag. At ang matulis niyang sungay, mas naging maliwanag. Mas naging maringal. Mas naging sagrado kaysa dati. Sa sandaling iyon, pakiramdam ng lahat ay hindi na ang dating Beer ang nasa kanilang harapan. Parang may isang sinaunang kapangyarihang unti-unting nagigising sa kanyang katawan. Ano ang pagbabagong naganap kay Beer sa loob ng spirit accumulation pool? Bakit tila mas kakaiba ang kanyang pagbabago kaysa kina Manyo at sa iba? Mayroon bang natatanging kapangyarihang tanging si Beer lamang ang maaaring magmana? At ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng buong kalahating demonyong lahi? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 16-18 ang alamat ng Half-Demon Oracle. Tahimik na nakatitig ang lahat kay Beer. Ngunit habang tumatagal, lalo nilang napagtatanto na may kakaiba sa kanyang pagbabago. Hindi lamang siya napapalibutan ng banal na liwanag. Sa buong katawan niya, umiikot ang isang napakakomplikado at mahiwagang rune. Isang sagradong marka na naglalabas ng napakalakas na aura. Napansin agad iyon ni Zephyr. Ang half-demon mark ni Beer ay ganap na naiiba sa lahat ng nakita niya.
Mas misteryoso. Mas komplikado. At tila naglalaman ng kapangyarihang hindi maipaliwanag. Napabulong siya sa sarili. Itong batang ito. Sa hindi malamang dahilan. May kutob siyang hindi ordinaryo ang pagbabagong naganap kay Beer. Iba ang aura nito. Iba ang pakiramdam. At higit sa lahat, iba ang mismong marka sa kanyang katawan. Ang half-demon mark ng bawat miyembro ng kanilang lahi ay karaniwang sumasalamin sa dugong minana nila. Halimbawa, si Manyo ay nagtataglay ng marka ng rhinoceros. Patunay na ang kanyang mga ninuno ay may dugong tao at rhinoceros. Samantalang si Mengo ay nagtataglay ng marka ng isang mabangis na pulang tigre. Magkakaiba man ang kanilang mga marka. Pare-pareho ang pinagmulan ng mga iyon. Ngunit si Beer, lubos na naiiba. Ang marka sa kanyang katawan ay hindi hayop. Hindi rin ito katulad ng sa iba. Isa itong mahiwagang marka ng buwan. Isang banal na simbolong tila hindi kabilang sa mundong ito. Napaisip si Zephyr. Posible bang ang kanyang ninuno ay may kaugnayan sa buwan? Ngunit agad niya ring itinanggi ang sariling haka-haka. Imposible. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang bumukas ang mga mata ni Beer. Swoosh! Marahan siyang lumutang sa ibabaw ng spirit accumulation pool. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang mga mata. Mula sa dating malinaw na mga mata, naging kulay pilak ang mga ito. Kumikinang na parang liwanag ng buwan sa kalagitnaan ng gabi. Kasabay nito, isang banal at makapangyarihang aura ang kumalat sa buong paligid. Marahan niyang ibinuka ang kanyang mga labi. At isang mahiwagang tinig ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, ROAAARRR. Sunod-sunod na umungal ang bawat miyembro ng kalahating demonyong lahi. Para bang may hindi nakikitang kapangyarihang tumatawag sa kanilang dugo. Sa isang iglap, biglang lumakas ang kanilang mga aura. Hindi lamang doble. Hindi lamang 5 beses. Kundi halos 10 beses na mas malakas kaysa dati. Nayanig ang buong lugar. Napaatras maging si Elderman. Nanlaki ang kanyang mga mata. At halos hindi siya makapagsalita. Half-demon. Oracle. Halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang pagkabigla. Hindi niya man lamang na malayang nanginginig na ang kanyang buong katawan. Napansin iyon ni Zephyr. Hindi niya pa kailanman nakita si Elderman na mawalan ng pagpipigil sa sarili ng ganito. Ibig sabihin, napakahalaga ng katauhang tinatawag na half-demon oracle. Punong-puno ng pananabik ang mukha ng matanda. Halos gusto na niyang lumapit kay Beer. Pagkatapos ay nanginginig niyang sinabi. Ang half-demon oracle ay isang alamat ng aming lahi. Isang nilalang na isinilang upang gabayan ang buong kalahating demonyong angkan. Taglay niya ang mahiwagang kapangyarihang pamunuan at pag-isahin ang aming buong lahi. At muling dalhin kami sa rurok ng aming dating kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, maging si Zephyr ay natahimik. Dahil ngayon lamang niya napagtanto na ang batang kanyang pinoprotektahan ay maaaring siyang susi sa kapalaran ng buong kalahating demonyong lahi. Sino nga ba talaga si Beer? Ano ang tunay na kapangyarihan ng half-demon oracle na kinatatakutan at hinahangaan ng lahat? Bakit kakaiba ang marka ng buwan na lumitaw sa kanyang katawan? At may mga kaaway kaya na maghahangad na agawin o patahimikin ang nag-iisang half-demon oracle? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1619 ang tunay na kapangyarihan ni Beer. Matapos hamupa ang matinding pagkabigla, isa-isang ipinaliwanag ni Elderman ang tunay na kahulugan ng lahat ng nangyari. Doon lamang lubos na naunawaan ni Zephyr ang lihim na kapangyarihan ni Beer. Nang mabasag ang sinaunang selyo sa kanyang katawan, tuluyan ding nagising ang pambihira niyang talento. At nang malinis siya ng spirit accumulation pool, ganap na nagising ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang maalamat na half-demon oracle. Hindi ito isang ordinaryong titulo. Isa itong kapangyarihang minsan lamang lumitaw sa kasaysayan ng kanilang lahi. Ilang ulit pa lamang umalangaw-ngaw ang tinig ni Beer. Ngunit ang lakas ng buong kalahating demonyong angkan ay biglang tumaas ng mahigit 10 ulit. Sapat iyon upang manggilabot maging si Zephyr. Tahimik siyang napaisip. Kung ganito ang kapangyarihan ni Beer,
Siya mismo ang magiging pinagmumulan ng lakas ng buong kalahating demonyong lahi. Hindi lamang niya kayang palakasin ang isang mandirigma. Kaya niyang palakasin ang buong hukbo. Kapag nagsama-sama ang mga mandirigmang ito, at sinabayan pa ng kapangyarihan ni Beer, magiging isang nakakatakot na puwersa ang kalahating demonyong lahi. Isang puwersang kahit si Zephyr ay hindi basta-basta haharapin ng walang paghahanda. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting naglaho ang banal na liwanag sa katawan ni Beer. Bumalik sa dati ang kulay ng kanyang mga mata. At tuluyan siyang nagkamalay. Napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Bigla siyang namula sa hiya. Parang walang nangyari. Agad siyang tumakbo patungo kay Zephyr. Parang isang munting kuting. Mahigpit niyang niyakap si Zephyr at ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ngunit may isang bagay na napansin ng lahat. Kanina lamang. 12 ng metro ang layo niya. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nakarating agad siya sa tabi ni Zephyr. Napakabilis ng kanyang kilos. Maging ang mga naruroon ay hindi halos nakita ang kanyang paggalaw. Lumipas ang isang araw. Isa-isang pumasok sa spirit accumulation pool ang lahat ng natitirang miyembro ng kalahating demonyong lahi. Pagsapit ng kinabukasan, ganap nang nagbago ang kanilang buong angkan. Mas malakas, mas matatag, at higit kailanman, mas nagkakaisa. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay si Beer. Lalo pang namangha si Zephyr nang matuklasan ang tunay na kakayahan ng Half-Demon Oracle. Hindi lamang pala niya kayang palakasin ang mga kalahating demonyo. Maging ang mga taong mandirigma ay maaari rin niyang pagpalain. Ang kanyang kapangyarihan ay may dalawang pangunahing anyo. Ang una ay ang direktang pagpapalakas ng lakas. At ang ikalawa ay ang pagbibigay ng iba't ibang pambihirang pagpapala. Maaari niyang palakasin ang kakayahan sa pag-unawa, pabilisin ang paggaling ng sugat, at magbigay ng iba pang makapangyarihang kakayahan na kayang baguhin ang takbo ng isang labanan. Sa sandaling iyon, may bagong plano na nabuo sa isipan ni Zephyr. Ngayon, mayroon na siyang isang hukbo ng makapangyarihang kalahating demonyong mandirigma. At mayroon din siyang Half-Demon Oracle. Isang puwersang maaaring yumanig sa buong mundo. Ngunit alam niyang, hindi pa rin ito sapat. Kahit kasama pa niya ang Nine Netherbird at ang Cursed Devil King. Hindi pa rin nila kayang harapin ng harapan ang pinakamalalakas na akademya. Maaari niyang mapatay ang isang Academy Master. Ngunit hindi nito agad mapababagsak ang isang napakalaking akademya. Kaya bago niya simulan ang susunod na digmaan, kailangan niyang bumuo ng mas malakas na hukbo. At marahil, ito na ang simula ng pag-usbong ng isang puwersang yayanig sa buong kontinente. Ano ang plano ni Zephyr para sa bagong hukbo ng kalahating demonyong lahi? Paano niya gagamitin ang pambihirang kapangyarihan ni Beer laban sa malalaking akademya? At handa na ba ang mundo sa pagbangon ng isang puwersang matagal nitong inakalang tuluyan nang nawala? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1620 ang pagbuo ng isang makapangyarihang hukbo. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa isip ni Zephyr. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang Tianmie Academy. Hindi ito maihahambing sa Xuanyun Academy. Isa itong sinaunang akademyang may napakatatag na pundasyon. Napakatagal na nitong umiiral. At walang sino man ang nakaalam kung ilang makapangyarihang matatandang eksperto ang tahimik na nagkukubli sa loob nito. Maaaring hindi pa sila kumikilos ngayon. Ngunit alam ni Zephyr, kapag nalaman nilang pinatay niya ang kanilang Academy Master, hindi siya patatawarin ng Tianmie Academy. Ngunit hindi lamang iyon ang kanyang iniisip. Sa Qingling Domain, marami pa rin siyang mga kaaway. At balang araw, kailangan niyang bumalik. Nariyan pa ang mga dakilang akademyang mas matagal nang umiiral kaysa sa Boundless Academy. Mga puwersang may napakalalim na pundasyon. Mga higanteng hindi kayang pabagsakin ng isang tao lamang. Bagamat kaya na ngayong makipagsabayan ni Zephyr sa mga karaniwang eksperto sa spirit realm, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang wasakin ang isang buong akademya. Maging ang maalamat na Winged Serpent School ay hindi niya matiyak kung kayanan niyang harapin. Doon niya lubos na naunawaan ang isang mahalagang katotohanan.
Hindi sapat ang pagiging malakas ng isang tao. Kung nais niyang labanan ang buong mundo, kailangan din niyang bumuo ng sarili niyang hukbo. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang kalahating demonyong lahi. Ibinigay niya ang kanyang kaalaman. Ibinahagi niya ang kanyang mga yaman. At ginamit ang napakaraming elixir na nakuha niya matapos mapatay ang mga makapangyarihang kalaban, kabilang ang mga pinuno ng iba't ibang akademya. Dahil dito, mabilis na lumakas ang buong kalahating demonyong lahi. Ang kanilang mga katawan ay likas na matitibay. Ang kanilang mga talento ay nalinis na ng spirit accumulation pool. At higit sa lahat, mas malalapad at mas matitibay ang kanilang mga meridian kaysa sa karaniwang tao. Kaya nilang tiisin ang napakalakas na epekto ng mga elixir. Isang bagay na maaaring ikamatay ng ordinaryong mandirigma. Dahil dito, napakabilis ng kanilang pag-unlad. Maging si Zephyr ay hindi napigil ang mamangha. Lalo na ang dalawang pinakadakilang henyo ng kanilang lahi. Si Mengo at si Manyo. Sa loob lamang ng maikling panahon, naabot ni Mengo ang ikalimang antas ng Spirit Realm. Habang si Manyo ay umabot naman sa ikaapat na antas ng Spirit Realm. Ang iba pa nilang kasamahan ay pawang naging mga eksperto rin sa Spirit Realm. Dahil sa kanilang pambihirang lakas, pinangalanan sila ni Elderman bilang 12 elder ng kalahating demonyong lahi. 12 makapangyarihang mandirigma. 12 eksperto sa Spirit Realm. At higit sa lahat, 12 mandirigmang handang sumunod sa bawat utos ni Zephyr. Sa wakas, may sarili na siyang tunay na puwersa. Isang hukbong maihahambing sa lakas ng malalaking akademya. Ngunit kahit ganoon, hindi nakalimutan ni Zephyr ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa hukbo, kundi sa sarili niyang kapangyarihan. Kaya muli niyang ibinaling ang kanyang buong atensyon sa kanyang cultivation. Nasa kanya na ang pambihirang Archean Greenwood Primordial Energy. Isang sinaunang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang lakas ng kagubatan. Ngunit alam niyang, napakaliit pa lamang ng bahagi ng kapangyarihang iyon ang kanyang nagagamit. Marami pa itong lihim. Marami pa itong kakayahang hindi niya nauunawaan. At marahil, ang tunay nitong kapangyarihan ay higit pa sa kanyang inaakala. Ano nga ba ang nakatagong lihim ng Archean Greenwood Primordial Energy? Anong bagong kapangyarihan ang matutuklasan ni Zephyr sa kanyang cultivation? Sapat na ba ang 12 elder upang harapin ang mga dakilang akademya? O may mas nakakatakot pang mga kalabang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Chinling Domain? Abangan ang susunod na kabanata.